Hello po mga kababayan, this is Nancy Bicolana. Gusto ko lamang po magkomento dito sa kay Rapi Tulfo at siyempre dyan sa dalawang Tulfo na yan. Kasi mayroon po siyang nasabi na sinagot niya itong si Asik Lemuel Ordoño. Dahil sabi po ni Sir, witness, Asik Lemuel Ordoño, na-offend po siya kasi sinabihan siya, di ba, ng tatanga-tanga. Nagtatanga-tangahan. Ang sabi po ni Senator Tulfo, ang taong bayan daw po ang na-offend. Ito lang masasabi ko sa iyo, Mr. Rapi Tulfo. Ang tunay po na na-offend ay kami, ang more than 32 million na bumoto kay VP Sara. Kami po ang na-offend sa ginagawa ninyo. Why? Remember ha, Tulfo, more than 32 million ang ino-offend ninyo at baka yan ay nadagdagan pa. Because pilit ninyong kumbaga kinakansila ang mandato ng taong bayan base lamang sa haka-haka at bintang-bintang ng mga kasamahan ninyo. At isa pa, Mr. Rapi Tulfo, hindi ka naman na nagmumukhang na parang nasa gitna ka. Halatang halata ka na pro-impeachment ka, ay nasa side ka na ng mga prosecutor. Ito pa, kung bakit kami na-offend. Ang tunay na na-offend, dahil ang ginagastos ninyo ay 25 million a day para kansilahin ang mandato ng taong bayan para tanggalin si Vice President Sara Duterte. 25 million. Ilang araw kayo dyan? 90 days? Nakailang milyon na kayo? Malapit na kayo sa kalahating bilyon. Di kaya? Hindi po ba? 25 million a day times 19. Hindi po ba ano yan? Malapit na sa kalahating bilyon. Anong hinahabol ninyo? 600 million? Ito pa po, kung bakit kami na-offend. Ang taong bayan, ang more than 32 million at baka nadagdagan pa yan. Kasi, ang yayabang ninyo dyan, na sinasabi ninyong transparency and accountability, ang yayabang ninyong hinahabol ninyo ang pera para sa taong bayan. Na-o-open kami kasi yung 600 na hindi nyo pa nga nasasabing nawala, ginastos, binulsa. Pero yung pera na nakaw sa flood control na over 1 trillion, yun siguradong ninakaw na imalita. Actually, kaya nga nagkakaroon ng mga kaso-kaso. Kailan kayo nagsalita? Kailan ninyo hinabol sila para sa taong bayan? Namimili kayo? Dahil ayaw ninyo sa Duterte? Di hindi kayo para sa tao, para kayo sa inyo. Yan ang nakaka-offend. Sa totoo lang, Mr. Rapi Tulfo, na-offend kami kasi hindi naman kami tanga eh. Hindi naman kami basta nanonood dito na para lang kaming walang kamalay-malay sa nangyayari. Hinahabol ninyo ang like 600 million? Paano yung more than 1 trillion? Kailan kita narinig tungkol dyan? Ang kapatid mo, inaakusahan, tumanggap ng malita. Ang kapatid mo, chairman ng Blue Ribbon Hearing. Kapatid mo mismo, ayaw magpa-hearing. Why? Akala ko ba para kayo sa taong bayan? Hindi po ba't ang sinisigaw ng taong bayan? Ay ipakulong. Hustisya sa mga namatay sa baha. Hustisya sa mga nawala ng hanap buhay. Hustisya sa mga nasirang flood control. Hustisya sa mga nanakawan. Pero kayo dito the whole time na lang, puro kayo impeachment. Yan ang nakaka-offend. Pagkatapos magkakaroon kayo ng 2 witnesses, babalihuraan nyo pa. Mamaliitin nyo pa, babastusin nyo pa, haharasin nyo pa. Yan ang nakaka-offend. Akala ninyo kasi,
Rapi Tulfo at Erwin, yung inyong pagiging tapang-tapangan sa labas ninyo, pagiging arrogante ninyo sa labas, ay dadalahin ninyo sa Senado. Hindi ninyo Senado yan. Nakakasira po yan ng institusyon, yung ginagawa ninyo. Tingnan mo, nag-order pa lang, nagpalabas na lang order si presiding judge ng subjudice rule order. Anong ginawa mo? Hindi mo sinunod, di ba? Yun ang nakaka-offend. Nakala mo kung sino ka dyan. Sa totoo lang. Hindi ka pinapatulan ng marami. Pero marami nang nagagalit sa ginagawa mo. Nakala mo kung sino ka eh. Tatawag-tawag kayo ng witnesses pagkatapos, pag dumating yung mga witnesses, haharasin ninyo, bubulihin ninyo, babastusin ninyo. Sino ba kayo? Yan ang nakaka-offend. Wala kayong galang. Wala kayong galang sa institusyon. Pareho kayong magkapatid. Sa totoo lang, mabuti na lang, siguro sinadya ng Panginoong Diyos na pahiramin kayo ng power. Nakita namin kung paano umabot sa ulo ninyo. Masyado kayong abusado verbally. Ito mga kababayan, panoorin po natin ang usapan ni Asik. Maliit lang po ito. Mga 5 minutes lang po ito. Ito po. Kasi naawa ako eh. Kasi yung si Sir, matagal na yata nagtatrabaho kay BP Sara. Nakita ninyo how ang titino ng mga sagot, ang mga nagtatanong sa kanila, talagang ni-intimidate po nila eh. Pag in-intimidate mo kasi ang witness, para mong gusto silang turuan na, ganito ang isagot ninyo dahil yan ang gusto naming marinig. Kasi ayaw ninyong tanggapin yung sinasabi nila. And second, mga kababayan, umiikot-ikot po sila sa aliases, sa piyatos, sa bilat na sinasabi niya, sa pagong, sa aso, sa kung ano-ano, na gusto nilang itong dalawang witnesses ang magpaliwanag. Paulit-ulit naman sinasabi ng witnesses na hindi nga eh. Si Colonel La Chica. Alam ninyo, tatapusin ito kung papatawag ninyo si Colonel La Chica. Pero bakit kayo mga nag-aalinlangan? Yung mga prosecutor. Di ba? Huwag ninyong dalahin yung inyong pagiging arrogante sa labas. At saka yung parang pinapakita ninyo sa taong bayan na kayo tumutulong sa tao. Tatanong kita, Mr. Tulfo, sa isang episode mo, sa isang mag-asawang tinutulungan mo, tanong lang naman ito, magkanong dinadala yan? Magkanong kinikita niyan? At magkano na naman pong tinutulong ninyo? Nagbibigay po ba kayo kahit kalahating milyon? 1 milyon? Kung talagang tulong. Hindi po ba masasabi sa akin lang? Kapag milyones ang pinapasok sa inyo ng episode ninyong mag-asawang inayos ninyo at bibigyan nyo sila, wala pang kalahating milyon, hindi po ba hanap buhay ninyo yon? So hindi po yung tulong, hanap buhay yon. Opinion ko lang yon. So ito po mga kababayan, pakinggan po natin. Mr. Witness, sakitin ba ang marami sa inyong mga informants? Ayan. Di po ba nakaka-insulto yan? Sakitin po ba ang maraming informant? Paano niya malalaman yon? Informant nga eh. Tanong niyo dapat yan kay Colonel La Chica. Informant nga eh. Nakita ba nila mga informant? Allow ba silang makakita dyan sa informant? Hindi ba't nakakaloko ka, Mr. Rapi Tulfo?
Sinundan lang ito. Alam mo, kung napapansin po ninyo mga kababayan, mukhang nag-uusap-usap sila. Itong sakiti na to, sinong unang nagbanggit ito? Si Recia Ontiveros. Di ba? May mga malalang sakit ba sila? Sir, that I would have no personal knowledge po, sir. You should. Kasi You should! Tingnan mo yan. Hindi mo na naman tinanggap ang sagot. Kung iyon ang totoo na wala siyang knowledge, ang gusto ni Tulfo, kailangan may knowledge ka. Anong klase yan? Nakaka-insulto ka talaga, Tulfo. You should. Ito pa po ang nakaka-offend mga kababayan. Sila ang nagtatanga-tangahan, pretending to not know ang ibig sabihin ng confidential. Kahit siguro grade 3, grade 5, alam nilang confidential. Hindi po binubuyang-yang ang confidential, kaya nga tinawag na confidential unless may iba kayong definition. Nagtatanga-tangahan kayo because nga po, gusto ninyong mambuli, kumbaga. Hindi po ako naniniwala, mga kababayan, na itong mga senador na to, hindi nila alam ang confidential. Hindi rin ako naniniwala na hindi nila naiintindihan ang ibig sabihin ng confidential informant. At ayaw din po nilang paniwalaan yung gamot, yung lamesa na ibinayad, payment for payment of award. Hindi po kayo naniniwala? ito, ang dami. 170,000, 50,000, 200,000 each informant. So para mabigyan nyo ng napakalaking halaga bawat isang informant pambili ng gamot, dapat magtataka ka. Anong gamot kayang bibili nito? Bilang isang intelihenteng tao. I know you're very intelligent, you're very smart. Yan, iniinsulto na niya yan. Nangiinsulto na yan. Sa palagay mo, Tulfo, hindi namin nakikita kung saan ka tatakbo dito? Saan pupunta ka? Nangiinsulto ka na eh. Na? You're very smart. Ibig sabihin, ang tali-talino mo, bakit tanga ka dito? Di ba? Did you not try to ask? O at least nagtaka? Baka may rheuma, arthritis, nagpapakimo. You should have asked. At kung mga bata nga, inquisitive yung mga bata, anong gamot ang bibilhin mo? Paghingan mo ng pera ng bata, kunyari, Toy, pahingin pera, bili akong gamot. Anong gamot bibilhin mo, kuya? Bata. Sir, kinukumpara mo ang confidential activity sa isang bata. Ayun na, grade 1. Ikaw pa kaya? Why? At the time po, sir, I did not ask anymore kay Colonel Achica, sir. Why not? Because, sir, I already gave I trusted what the security officer mentioned to me, sir. But it is your responsibility to know. Kasi ikaw pumipirma doon sa AOM. Pinipilit niya talaga ayaw niyang tanggapin. Itong mga to ayaw nilang tanggapin. Ang sagot. Sir, in terms of the responsibility to know, sir, I'm not sure, sir, if I'm the one who's responsible to know, sir. But the So task you're to not me, sure. That means, ayoko nang gumamit ng pang salita. Ayaw kong gumamit ng salita. Pero sasalitain pa rin. Uy, paano mo? Pa-cute ka, no? Rapi Tulfo. Ayaw ko nang gumamit ng salita. It's unbelievable. It defies logic talaga, really, sir. You're not really making sense at all. Anyway, move on tayo. Yung, alam mo naman sa DOH, nagbibigay ng libreng gamot. Meron tayong mga medical assistance program. yes, sir. Oh, ba't di na kayo humingi sa DOH? In fact, by the hundreds of millions and billions, nag-expire lang dyan sa bodega ng DOH, natatapon lang. Sayang. So dapat humingi na lang kayo sa DOH. Ganyan, to me, kababaw mag-isip si Rapi Tulfo. Hindi po ito ibibigay sa normal na tao. I assume. Kasi, hindi nyo nga binibigyan ng pondo si VP Sara, tapos ine-expect ninyo na pwede na lang, lakad na tayo dun sa DOH, pahingi kami ng isang sakong medication. O okay, si DOH, bigay naman agad ng isang sakong medication. O ikoy, bye, see you. Iimbestigahan yan. Bakit ganyang karaming gamot hinihingi mo? Sinong bibigyan ninyo ng gamot? Sino-sino sila? Hindi ba, Rapi Tulfo? Disabog na yung confidential informant. Hindi nyo nga binibigyan ng pera yung si BP Sara eh.
Ginigipit nyo nga eh. Yan pa kayang gamot? Natural, hanapin nyo ano? Gusto ninyong malaman kung sinong confidential ang bibigyan ng gamot? Para ano? Para sabihin ninyo? Para malaman ng NPA? Para matigok na rin yung mga confidential informant? Ito mga to, silang nagtatanga-tangahan mga kababayan. Silang nagtatanga-tangahan. Sa totoo lang, hindi nila dapat ito pinag-uusapan kasi wala pong dapat pag-usapan dito. Nasa kuwa pa po yung pinag-uusapan dito. Hindi pa to po tapos. Pero sinampahan na nila ng kaso. Ganyan po nakaka-offend ang ginawa nila. Bigyan nyo lahat ng informant nyo ng kung anong Bigyan nyo lahat ng informant ninyo. Ano yung tulpo? Ibibigay lang sa, ito dami namin gamot, ito na Nawala man lang imbestiga, nawala man lang mga kasapi ng NPA dyan na malalaman ko na walang pakialam lang kung sinong informant yon. Yan po mga kababayan, silang nagtatanga-tangahan, nagkukunwari-kunwarian na hindi nila alam ang confidential fund, hindi nila alam ang confidential activity, hindi nila alam ang tungkol sa aliases, hindi nila alam yung confidential informant. Sila ang nagtatanga-tangahan. In actually, baka tanga nga talaga siguro sila. gamot, libre pa. Nakalibre kayo. The wisdom behind how the confidential funds were implemented, sir, I cannot answer, sir, because again, sir, I am not the main implementer for the said activities. Kaya sir. nga, Mr. Smart Guy, Ayan na. Di ba? Salitang kanto na, di ba? Mr. Smart Guy. Nasa Senado ka, Rapi Tulfo. Huwag kang nangiinsulto, paulit-ulit ka na lang eh. nung makita mo na ang dami mga informant na binigyan ng mga hundreds of thousands each para sa gamot, you could have asked La Chica and said, La Chica, bakit di tayo pumunta sa DOH, maghingi tayo ng gamot para makalibre, makatipid tayo sa confidential funds? Libre naman sa DOH. Colonel La Chica, yung mga informant mo, yung confidential informant mo, ihingi na lang natin noon ng gamot sa DOH. Total, hindi naman na malalaman. Hindi na iimbestigahan yun. Hindi na susundan yun. Hindi na idadocument yun. Office of the President maghihingi, may budget, meron kayo allocation doon, I'm sure. In fact, sa Davao, ginagawa nyo na yun eh. Sir, that I cannot answer, sir. So again, it defies logic. Hindi po kapani-paniwala ang mga pinagsasabi mo. In other words, sinungaling, hindi ba? Ayaw niyang maniwala. Lahat na po ng sinabi niya, hindi ka panipaniwala para kay Rapi Tulfo. Hindi ba't ini-intimidate mo ang tao? Sir, Ini-intimidate mo na, ini-insulto mo pa. me, it really defies logic. Sayang po yung pagkatalino mo rito. Nasira po yung pagiging isang matalinong tao. Matalino pa rin po siya. Ang kanyang pagiging matalino ay hindi po nasira dahil lang hindi mo mahugot yung tanong, yung sagot na gusto mong kunin. Hindi po nasira yan. Baka sa'yo. Napakataas ng pinag-aralan ni Sir, isang professor pa, kung hindi ako nagkakamali. Tapos kaganyan-ganyanin mo. Wala kang modo talaga, sa totoo lang. Wala kang respeto talaga. Akala mo, under your thumb, ang mga nandyan. Tao pa rin po sila. Deserve pa din po nilang irespeto. Kahit pa anong ayaw mo sa kanila, kailangan pa rin irespeto. Alam mo, Mr. Tulfo, siguro po talaga, meron kayong trigger dyan na gusto mo, pag hindi mo nakuha, lumalabas talaga ang tunay na kulay mo. Nang iinsulto ka, nang tatawag ka, nagsasalita ka ng hindi tama, binabastos mo na yung kaharap mo. Mayabang kayo di ba? Po doon sa mga eskwelahan na kung saan ka nag-aral at nag-graduate. Pati yung eskwelahan, isinama niya. Anong kinalaman po ng eskwelahan? Because ngayon, pinakita mo na nagsasalita ka na para kang, sorry sir. Panay ang sorry niyan. Tingnan mo yung style niya. Sorry sir.
Nagtatanga-tangahan ka. Tatanga-tangahan. Salamat po, sir. Salamat po, sir. Tanga-tangahan ka. So yan mga kababayan, sobra na po itong mga tulpong ito. Ito po si Rapi Tulfo ay re-electionist sa 2028.